Tingnan ninyo kung ano yung nangyari, mga minamahal. Meron na pong di umano'y arrest warrant itong si Senator Rodante Marcoleta. O yan. Paano pa po problemahin? Sige nga, paano pa po problemahin ng 18 Marines? 'Di ba? I mean, paano pa po problemahin ni Rodante Marcoleta itong 18 ex-Marines na ito kung siya mismo merong malaking problema? Meron siyang malaking kinakaharap na malaking problema. Dahil siya ay meron na pong warrant of arrest. Kakasuhan na, huhulihin na itong si Rodante Marcoleta. So, instead na unahin niya yung 18 Marines, ang unahin niya, malamang isa-save niya yung sarili niya. Kasi, okay lang naman na makulong yung 18 Marines na yan eh. Kung ako si Marcoleta, puta na, okay na makulong. Sira na yung credibility ninyo eh. So, bakit ko pa kayo kakatigan? Ililigtas ko muna yung sarili ko. Ganon yung magiging POV, magiging point of view ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit ko pa kayo kailangang ipaglaban? Eh, nandito may kaso rin ako. So, malamang uunahin ko yung sarili ko. Ganon yung gagawin ni Rodante Marcoleta at yun yung naamoy ko kung kaya't yung 18 Marines nagsalita na iniwan na sila sa ere. Kasi paano ba naman kayo aasikasuhin ng taong pinaghahanap din ng batas? 'Di ba? Although may mga balita na kumakalat na hindi daw totoo yung warrant of arrest, pero hindi natin alam, mga minamahal. Siyempre, paano mahuli si Rodante Marcoleta kung i-announce talaga on public na yes, totoo yung warrant of arrest? Siyempre, 'di ba, yung pulis, kailangan ding yung pulis matulis ba? 'Di ba, na baka pag umattend yan dyan sa Senado, o doon nila dadakpin, 'di ba? Paglabas sa Senado, doon nila dadakpin, 'di ba? Gets ninyo? So, kanya-kanyang paraan kung paano mahuli itong si Rodante Marcoleta. 'Di ba? Oh, si Sara may nagawa ba kay Rodante Marcoleta? Wala. Si Sara ba may nagawa sa 18 Marines? Wala. Iniwan lahat sila sa ere. Kaya naghimutok ang butchi ng 18 Marines ngayon. 'Di ba? Oh, sige. Basahin, panoodin natin tong balitang to. Ay, nako, kawawang 18 Marines, isinugal ninyo yung pamilya ninyo. Leia, kung wala pang hawak na warrant of arrest ng PNP, hindi ba sila naghahanda kung sakaling lumabas na ang warrant? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Lagi ani lang nakahanda ang pambansang pulisya sa anumang mga posibleng mangyari. Pero wala pa rin ibinibigay na kumpirmasyon ng Philippine National Police kung may warrant of arrest sa Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, iginagalang nila ang jurisdiksyon ng mga korte sa usapin ng pag-i-issue ng warrant. Kaya hindi maaaring pangunahan ito sa paglalabas ng impormasyon. Ani ang susundin nila ang legal na proseso at hindi magsasagawa ng anumang aksyon na walang direktang kautusan mula sa korte. Pakinggan natin si Colonel ko. As of now, the Philippine National Police has not received any official communication regarding said warrant. But just like any other warrants po, once we receive a warrant, Oh, nakinig ninyo, once we receive a warrant, huhulihin. Pero, ito yung punto, mga minamahal. Alangan naman sabihin ng PNP, yes, totoo na meron warrant. Eh, di nakapagtago ngayon si Rodante Marcoleta. 'Di ba? Siyempre, kailangan nilang laruin. Baka magaya to kay Bato na magtatago. Gets ninyo? Baka magaya to kay Senator Ronald Bato de la Rosa na magtatago. Kaya hanggat maaga, hanggat maaari, hindi kailangan pangunahan. Kasi nai-evil eye eh. 'Di ba? Nai-evil eye, mga minamahal. Oo. Nai-evil eye. just like any other warrants from a competent authority, we will execute and we will implement. Ang warrant of arrest laban sa senador ay may kaugnayan sa mga reklamong plunder at indirect bribery na nag-ugat sa Grabe no, plunder. Laki ng plunder, mga minamahal. Non-bailable yun eh. Bribery. Diyos ko. Tapos sumasalamin si Rodante Marcoleta sa isang relihiyon na naniniwala na bawal ang magnakaw. 'Di ba? Sa isang relihiyon na masama ang magnakaw. 'Di ba? Ayoko na lang banggitin kung anong relihiyon na 'yon, mga minamahal. 'Di ba?
Pero, ito yung punto kasi eh. Si Senator Rodante Marcoleta, meron daw siyang prinsipyo. Hindi daw siya magnanakaw, ganyan. Pero paano yan kung meron ng warrant of arrest? 'Di ba? Paano yan? Oh, paano yan? Nakakaawa, no, mga minamahal? Nakakaawa. Oh, yan yung karma. Yan yung karma mo, Rodante Marcoleta. Hindi pagsisiwala ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong nakaraang halaga. Oh. Ella. Grabe, no? 75 million. Ito kasi yung issue ni Rodante Marcoleta. Hindi siya nag-declare ng SOSI niya. Hindi niya nilagay yung 75 million. Which is, kailangan yung i-declare sa SOSE at dyan sa SALN mo. Kumbaga parang naibulsa ba yung pera, hindi niya dineclare. Kasi totoo naman, sabihin natin na hindi pa naman tumatakbo bilang senador si Rodante Marcoleta nung na-receive niya yung 75 million. Sa madaling sabi, si Marcoleta din naman yung naglaglag sa sarili niya. Si Marcoleta yung naglaglag sa sarili niya. Oo, kwento niya, oo, naka-receive ako tawag dito, ng 75 million. 'Di ba? Dapat, hindi niya na yun pinangalandakan kaso pinangalandakan niya. At siya na din mismo nagsabi na, yes, hindi ko to dineclare sa SOSE ko at sa SALN ko. O tingnan, patay na nga yung issue dapat yun eh. Kay Comelec Garcia, pero ewan ko ba dito kay Garcia, pinagtatanggol niya pa din itong si Rodante Marcoleta, inilaglag na nga siya ng 18 Marines eh, di ba? Hoy Garcia, tandaan mo, nilaglag ka ng 18 Marines, tumanggap ka ng maleta, punyeta ka, tumanggap ka daw ng maleta, tapos ngayon pinagtatanggol mo pa si Rodante Marcoleta. Ewan ko sa'yo ha, kamangmangan at kabubuhan na yung ginagawa mo, sa totoo lang. Oo, Comelec George Garcia, 'di ba? Kamangmangan na yung ginagawa mo na ipagtatanggol mo itong si Rodante Marcoleta na yung 18 Marines mismo ay nilaglag ka. 'Di ba mga minamahal? Ano naman mga chat dito? Sige nga, basahin natin mga minamahal. All chat. Okay. Karma is really waving. Totoo talaga. Karma is really waving mga minamahal sa nangyayari ngayon dito kay Rodante Marcoleta. Literal na karma is waving. Yung 75 million na yan, hindi niya dineclared. Kumbaga, yes, totoo naka-receive ako kasi tatakbo akong senador, pero hindi pa naman daw yun official campaign. Hindi pa naman daw yun mga minamahal official campaign. Inamin naman ni Marcoleta na hindi pa naman yun official na kampanya. Kaya tinanggap niya, okay lang naman. Pero bawal yun kasi congressman ka during that time. Congressman ka during that time eh. Diba, kongresista ka during that time. So, dahil nga kongresista ka, bawal kang tumanggap kahit anong cash gifts, kahit anong ilatag sa'yo na pera, bawal kang tumanggap. Kaso tumanggap ka at ikaw na mismo yung nagsabi niyan. Diba, ikaw na mismo yung nagsabi niyan. Ikaw na mismo yung naglaglag sa sarili mo. Kaya hindi mo kami masisisi kung nakasuhan ka ng ombudsman, kung meron kang warrant of arrest ngayon, kung dadakpen or huhulihin ka. At yung PNP, ginagawa lang din naman nila yung trabaho nila. Gets ninyo? Ginagawa ng PNP yung trabaho nila. So, kung si Senator Rodante Marcoleta ay pagtatakpan ng PNP, malamang na nila yun way na nila yun para madakip si Marcoleta. Diba, way na nila yun. Hindi nila pwedeng sabihin na, huli namin si Senator Rodante Marcoleta. Hindi nila pwedeng sabihin yun. Sila yung madadali, mga minamahal. He admitted no campaign funds but he put into the, diba? Oo. Totoo ka, ordinary person. Aminado siya eh. Diba, mga minamahal, aminado siya. Yung mga arrest warrant laban dito kay Senator Rodante Marcoleta, talagang umiinit na. Hindi natin alam, baka mamaya gumalaw din yung simbahang Katoliko diyan, 'di ba? Mga simbahan ng INC diyan, 'di ba? Hindi natin sure kung ano yung mangyayari in the future. Pero yung PNP, syempre, hindi naman natin pwedeng sabihing tanga yung PNP. Malamang sa alamang, naghahanda at nagre-ready din mga minamahal yung PNP. Ngayon ito paano natin mapag-uusapan yung impeachment dyan kung yung mga senador na to may warrant of arrest? Iilan na lang ba yung mga senador na nagpa-function? Diba mga minamahal, iilan na lang ba yung mga senador na nagpa-function ngayon? Gets ninyo? See? Mga minamahal, ay nakakaloka. 'Di ba? Wala na.
sira na yung imahe nitong mga ano na to, nitong mga taong to. 'Di ba? Sira na yung ano, yung imahe. Eh lalapat itong si Bongo, huhulihin din ng ano, ng ICC. Wala na, sira na talaga yung kanilang mga imahe. Hindi to demolition job ha, ulitin natin mga minamahal. Hindi to demolition job. Ang nangyayari dito, kasalanan nila, panindigan nila. Manalo and Kibuloy's church are purely filled with demons. Ayokong magsalita about sa INC pero nakikita nyo naman, 'di ba? Kung ang sinasabi ng iba is kulto daw, wala tayong magagawa. Yan yung paniniwala ng iba. Pero para sa akin, meron namang ibang mga nasa INC na mababait. Marami tayong mga kaibigan na nasa INC na mababait. 'Di ba? So, hindi ko pwedeng sabihin parang kulto sila, mga minamahal. So, anyway, itong laglagan na nangyayari, 'di ba? Deserves naman ata nila, no? Oo, mga minamahal. Deserves naman ata nilang nangyayari na 'to. So, again, pahingi lang po ako ng comments mga minamahal, likes and share. Tayo po ay mag-e-end na ng live dahil mayroon pa po tayong pupuntahan. It's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Palike-like po ng video mga minamahal, palike lang po, palike. Salamat at ingat mga kababayan.